Magandang araw mga ka-doer! Ako si William ulit at welcome sa panibago nating vlog, Knowing My Place More. Ngayon, dadalhin ko kayo sa isang aerial visit para mas makilala pa natin ang lugar na matatawag kong tahanan. Mula sa itaas, sabay-sabay nating silipin ang ganda ng kapitbahayan, ang tahimik na mga bahay, ang luntiang mga puno at ang natural na himig ng ating paligid. Sa bawat lipad ng drone, gusto kong maramdaman ninyo ang presensya at kaluluwa ng komunidad na ito. Kaya mga ka-doer, inaanyayahan ko kayong magsaya, mag-relax, at samahan ako sa pag-explore ng ating neighborhood. I-enjoy natin ang tanawin, ang hangin at ang bawat detalye ng lugar na nagbibigay kulay sa araw-araw nating buhay. Tara na, sabay tayong lumipad and welcome sa tinatawag nating Knowing My Place More. Mga ka-doers, ipahintulot na magbahagi tayo ng mga inspirational verses mula sa ating Biblia. Mula sa awit 121:8. Siya ang nag-iingat sa iyong pagpasok at paglabas mula ngayon at magpakailanman. Akma para sa paglalakbay at paglipad. Pinapaalala na saan man tayo magpunta, ang Diyos ang ating gabay at bantay. At mula naman sa awit 24:1, ang buong daigdig ay sa Panginoon at ang lahat ng narito ay Kanya. Napakaganda kapag pinapakita ng aerial shots, nagpapaalala ang bawat bahay, puno at tanawin ay likha ng Diyos. At mula rin sa Jeremiah 29:11, sapagkat nalalaman ko ang mga plano mo or ang mga plano ko para sa iyo, mga planong ikabubuti ninyo at hindi ikakasama, upang bigyan kayo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Bagay para sa mensahe ng pag-alam sa iyong lugar at pag-unawa sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. At mula rin sa awit 104:24, O Panginoon, kay dami ng iyong mga gawa, ang lahat ay iyong ginawa ng may karunungan. Ang lupa ay puno ng iyong nilikha. Perpekto sa drone footage ng nature, trees at surroundings. At mula rin sa Mateo 5:14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nasa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Maganda para sa message ng pagkilala sa komunidad at pagiging liwanag ng lugar na kinalalagyan mo. Mga ka-doers, mga kaibigan, ang pagpapalipad ng drone ay hindi lang basta pagkuha ng video mula sa himpapawid. Isa itong sining at pribilehiyo na nagbibigay sa atin ng bagong paraan para makita ang mundo. Sa bawat pag-angat ng drone, parang tumataas din ang perspektibo natin. Ang mga bagay na dati ay hindi natin napapansin kapag nasa lupa tayo. Mga bubong ng bahay, mga puno sa gilid ng mga kalsada, ang galaw ng komunidad ay biglang nagiging malinaw at kahanga-hanga. Nakikita natin ang kabuuan ng lugar, ang ganda ng pagkakahanay ng mga bahay, ang tibok ng kapitbahayan at ang likas na kulay ng ating paligid. Napapahalagahan natin ang kalinisan, kaayusan at kagandahan ng ating lugar. Mas maunawaan natin kung paano magkakarugtong ang bawat kanto at bawat tahanan bilang isang malaking pamilya sa isang komunidad. Sa pamamagitan ng drone na ipapakita natin sa iba ang positibong imahe ng ating barangay. Isang lugar na may buhay, may pag-asa at may pagkakaisa. Natututo tayong maging mas mapanuri, mas maingat at mas malikhain. Tinuturuan tayo ng drone na lumipad ng mataas pero manatiling grounded, na pagpakumbaba at responsable.
Bawat lipad ay nagiging munting pahinga sa isip. Isang paraan para makita ang buhay mula sa mas malawak na pananaw. At higit sa lahat, ang sining ng drone flying ay nagiging salamin ng ating paglago, na kaya nating tumingin sa buhay na may mataas, mas malawak, at mas magagandang anggulo. Sa huli, ang pagpapalipad ng drone ay hindi lang pag-record ng tanawin, kundi pagkilala sa kagandahan ng ating komunidad at paglalim ng ating mga pag-unawa sa sarili. Ang bawat paglipad ay paalala na may ganda sa paligid mo, sa paligid natin, at may layunin ang lugar na kinalalagyan natin. Mga ka-tours, mga kaibigan, ang kamanghamanghang langit at ang masaganang lawak ng ating horizon. Kapag tumataas ang drone at unti-unting lumalawak ang tanawin, umaapaw ang hiwaga ng kalikasan. Ang langit na parang walang hanggan ay nagiging isang malawak na canvas. Pinipintahan ng Diyos araw-araw. Ang kanyang bughaw, ang paglipas ng mga ulap at ang pagliyab ng araw tuwing dapit hapon ay tila nagpapahayag ng isang mensahe na ang mundo ay puno ng kabutihan at pag-asa. Sa ibaba naman ay ang malapad at masaganang horizon, isang tanawin na nagbibigay ng pakiramdam na napakarami pang oportunidad, buhay at pangarap na naghihintay sa atin. Dito nagtatagpo ang lupa at langit. At dito rin natin mararamdaman na ang ating munting komunidad ay bahagi ng mas malaki, mas makulay at mas makahulugang mundo. Kapag pinagsama ang kamahalan ng langit at ang lawak ng horizon, nagkaroon tayo ng paalala na kahit saan man tayo tumingin, may ganda at harmony na ibinibigay ang may kapal. Na sa likod ng bawat bahay, puno at kalsada ay may buhay na pagkilos na hindi natin laging napapansin, at na ang ating paglipad kahit gaano man kaliit ay may kakayahang magpakita ng kabuuan ng mundo na minsan ay hindi natin nakikita sa abalang araw-araw. Sa himpapawid, ang bawat tanawin ay nagiging paalala ng pagpapala na tayo ay bahagi ng isang mundong malawak, masagana at puno ng pag-asa. Ang mga puno at halaman ay hindi lamang dekorasyon ng ating paligid. Sila ay buhay, biyaya at bahagi ng patuloy na paghinga ng ating mundo. Ang puno ay parang isang tahimik na tagapagbantay ng ating komunidad. Habang tayo ay abala sa araw-araw, ang mga puno ay patuloy na gumagawa ng tungkulin nila, nagpapalamig ng hangin, nagbibigay ng lilim at naglilinis ng ating kapaligiran. Ang bawat dahon na kumakaway sa hangin ay paalala na may buhay na gumagalaw kahit hindi natin nakikita. Ang mga halaman naman ay parang mga munting pag-asa. Maliit man ang kanilang anyo, ang mga halaman ay humahawak sa lupa upang hindi ito bumigay. Nagbibigay kulay sa paligid at nagsisilbing tahanan ng mga ibon, kulisap at iba pang nilalang. Sa ating komunidad, ang mga puno at halaman ay nagdadala ng presko at malinis na hangin. Kagandahan ng ating isipan, balanse sa kalikasan, lakas at buhay sa ating paligid. At para sa ating sarili, tinuturoan tayo ng mga puno na maging matatag, na kahit gaano kalakas ang hangin, tumitindig pa rin sila. Ang mga halaman naman ay nagpapaalala na kahit maliit na pagsisimula ay maaring maging isang malaking pagbabago, basta't pinangangalagaan at hinayaang lumago. Kaya
kapag tinitigan natin ang ating komunidad mula sa itaas, napapansin natin na ang mga puno at halaman ang nagbibigay buhay sa kabuuan ng tanawin. Sila ang natural na dekorasyon ng Diyos. Hindi maingay, hindi nagmamadali, ngunit patuloy na nagbibigay ng ganda ng kabutihan sa bawat araw. Ang pagsulong ng komunidad sa gitna ng araw-araw na hamon. Sa bawat kanto ng ating komunidad, may mga taong gumigising ng maaga. May nagtatrabaho, may naglalakad papasok at may nagbubukas ng tindahan at may nananalangin bago simulan ang araw. Tulad ng isang awit. Lahat sila ay bahagi ng isang tahimik ngunit makapangyarihang kwento. Ang kwento na patuloy na pagsulong. Hindi man natin laging napapansin pero araw-araw ang ating komunidad ay lumalaban at umaangat sa mga pagsubok, sa pagtaas ng bilihin, sa pagod sa trabaho, sa pagkikisabay sa mabilis na daloy ng buhay. Ngunit kahit ganito, hindi nawawala ang tapang, sipag at pag-asa ng bawat tao. Ang mahalaga ay ito: sa bawat hamon, may kamay na tumutulong. Sa bawat problema, may kapitbahay na nakikiramay. Sa bawat pagod, may pamilyang nagtataguyod. At sa bawat bagong araw, may panibagong lakas na binibigay ang Diyos. Ang komunidad ay parang isang malaking pamilya. May pagkakaiba man, iisa lang ang layunin: ang magpatuloy, magsikap at magtulungan. At kapag tinitingnan natin ang ating lugar mula sa itaas, mula sa mata ng drone, nakikita natin na ang bawat bahay ay may sariling kwento ng pagsisikap at tagumpay. Ang bawat kalye ay dinadaluyan ng pangarap. Ang bawat araw ay hakbang patungo sa mas maayos at mas magandang bukas. Sa huli, ang mahalaga ay hindi kung gaano kabigat ang hamon, kundi kung gaano katatag ang puso ng komunidad. At sa lugar, malinaw ang mensahe: hindi man madali ang buhay, pero sama-sama patuloy tayong sumusulong. Sa kabila ng pambansang kawalan ng katiyakan, patuloy ang pag-asa ng komunidad. Sa panahon ngayon, hindi maikakaila na marami tayong kinakaharap bilang isang bansa. Pagtaas ng bilihin, kakulangan ng oportunidad, pagbabago sa klima at sa hindi matiyak na direksyon ng kinabukasan. Minsan, parang mabigat isipin at nakakatakot harapin. Pero kahit may pambansang kawalan ng katiyakan, ang ating komunidad ay may nakikita pa ring liwanag. Nakikita natin ito sa bawat taong nagbubukas ng tindahan tuwing umaga, sa mga magulang na nagsusumikap para sa pamilya, sa mga kabataang patuloy na mangarap at sa ating mga kapitbahay na hindi sumusuko sa hamon ng buhay. Ang ating komunidad ay hindi perpekto, pero mayroon itong katatagan. Ang uri ng tatag na hindi mabubura ng takot o pagdududa. Sa kabila ng hirap, patuloy tayong kumikilos, nagtutulungan at umaasa. Sa puso ng bawat residente ay may panibagong pag-asang ipinapanalangin. Pag-asang maging mas maayos ang bukas, pag-asang gumaan ang buhay, pag-asang dumating ang tamang oportunidad, at higit sa lahat, pag-asa ng Diyos ay patuloy na gumagabay at nagbubukas ng daan. At sa tuwing tinitingnan natin ang ating komunidad mula sa itaas, mula sa mga mata ng ating drone, makikita natin na hindi lang ito simpleng mga bagay at kalsada. Ito ay isang buhay na komunidad na patuloy sumusulong kahit hindi tiyak ang panahon. Sa himpapawid, malinaw ang mensahe: maaring magulo ang mundo,
pero hindi matitinag ang pag-asa ng lugar na ito. Ang ating komunidad ay parang isang maliit ngunit matatag na ilaw sa gitna ng malawak na dilim, hindi nawawala, hindi sumusuko, at palaging umaasang bukhang liwayway muli ang darating. At sa bawat sulok ng ating komunidad, makikita natin ang mga kabataan. Tumatawa, naglalaro, nag-aaral, nangangarap. Sila ang bukas ng ating lugar. At sila rin ang sumasalo sa mga pangarap na minsang hindi natin nakamit. Sa kanilang murang edad, dala nila ang enerhiya, tapang at ang pag-asa na nagbibigay buhay sa ating komunidad. Ang kabataan dito ay hindi lang basta mga batang naglalaro sa kalsada o naglalakad papasok sa paaralan. Sila ay mga bagong leader, mga tagapagpatuloy ng kultura, mga tagapagdala ng pagbabago, at mga ilaw na magsusulong ng mas magandang kinabukasan. Sa kabila ng hirap ng panahon, nakikita natin ang kanilang pagsusumikap. Yung mga estudyanteng nag-aaral kahit kulang sa gamit, yung mga kabataang tumutulong sa pamilya, at yung mga batang kahit simpleng pangarap lang ay buo ang loob na abutin ito balang araw. Ang henerasyon nila ang nagpapakita na ang komunidad ay patuloy na lumalawak sa pag-asa. Sa kanilang mga mata, makikita mo ang pangarap na mas maayos na buhay. Sa kanilang mga galaw, makikita ang determinasyong baguhin ang kinabukasan. At sa kanilang mga ngiti, makikita ang paniwalang kaya nating umangat. Ang kabataan ay parang mga punlang itinanim sa lupa ng komunidad. Kailangang alagaan, kailangang gabayan, kailangang suportahan dahil sila ang magiging punong magbibigay lilim ng ating kinabukasan. At sa habang tinitingnan natin sila mula sa himpapawid, sa drone view ng ating lugar, nakikita natin kung gaano kahalaga ang bawat maliliit at mga pangarap nila sa kabuuang larawan ng komunidad. Sila ang nagpapatunay na sa kabila ng hamon ng panahon, may bagong lakas at bagong pag-asa na umuusbong. Ang kabataan ay ating komunidad, ay paalala na hanggat may mga batang nangangarap, may pag-asang hindi mawawala. Sa bawat araw na dumarating, dala-dala natin ang sari-saring bigat, pangarap at tanong sa buhay. Pero sa gitna ng lahat na ito ay iisang patnubay na palaging nariyan ang gabay na nagmumula sa kabutihan, pagpananampalataya at pagkakaisa. Ang patnubay para sa lahat ay hindi lang tungkol kung ano ang dapat gawin, kundi tungkol sa kung paano tayo mamuhay. Mamuhay ng may pagmamahal dahil ito ang pinakamatibay na sandata sa panahon ng kaguluhan. Mamuhay ng may paggalang dahil bawat tao ay may sariling laban at hindi natin nakikita. Mamuhay ng mas pag-asa dahil ang bukas ay laging may posibilidad na mas maging maganda. At maraming salamat mga ka-doers, mga kaibigan. Salamat sa sinamahan niyo ako hanggang sa dulo. Bye-bye.